And then, for some of you naman guys, maraming opportunity sa pera na pwedeng dumating sa inyo, pero nagdadalawang isip kayo and very cautious kayo kung sasamantalahin nyo itong mga opportunity na to. Well, for one, okay lang na maging cautious mga kapiksino. Kumbaga parang maghinay-hinay kayo sa paglalabas ng pera kasi sa panahon ngayon, di ba, hindi natin alam, sometimes nai-scam na pala. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong May to June para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede bang resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Yung full moon guys ngayong May ay sa May 23, tapos yung next na full moon naman guys ay sa June 21. So, ang reading na to guys ay para sa period na yan, and ang pamagat guys ng ating full moon ay flower moon, mga kapiksi. Alright? So, ito yung first message natin sa inyo guys. We have the third quarter moon para sa Aquarius. So, ang ibig sabihin, ang sabi dito guys, we have adjustments are required. Unahin muna natin tong full moon message para sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, adjustments are required, guys. So, ibig sabihin nito, sometimes kailangan nating mag-adjust, maging flexible, no? Kasi life is ever-changing, mga kapiksi. Ibig sabihin, araw-araw, every time, may mga pagbabago na nagaganap sa buhay natin, and inevitable siya. Ibig sabihin na hindi maiiwasan yung mga pagbabago. Kaya nga, sabi nila, diba, change is the only permanent thing in this world. Pagbabago. So, ibig sabihin, wala talagang permanente. Dahil lahat magbabago. So, kailangan adaptable tayo, flexible tayo, mga kapiksi. So, this may be the best time for you to adjust and maging flexible para maka-adapt ka sa mga changes para mas maging madali para sa'yo ang maka-survive, kapiksi. Okay? So, attune to the moon, guys. I am re-evaluating the situation. So, maaaring kailangan yung i-re-evaluate yung situation, i-reassess, no? Yung, kumbaga, pag-aralan ulit yung sitwasyon na kinabibilangan nyo right now. Especially May to June na to, mga kapiksi. So, ibig sabihin, patapos na yung second quarter, no? Nasa mid na kayo ng second quarter ng 2024. Tas, after ng second quarter, papunta na tayo sa third quarter and sa second half naman ng 2024. So, ito yung best time para sa atin, i-assess natin yung mga goals natin, yung mga desires natin sa buhay, yung mga sinet nyo, di ba? Usually, in-encourage ko kayo na mag-goal setting at the beginning of the year para makita nyo yung buong taon nyo kung meron bang progress, may pag-unlad ba, and may pag-asenso kumpara nung isang taon, kumpara nung last 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago. Because yun yung magandang pamamaraan guys para makita nyo, ma-monitor nyo na may improvement talaga yung buhay nyo. And if none, you can strive to work harder or to plan better, di ba? Para sa buhay nyo. So, i-evaluate nyo guys yung mga sitwasyon nyo. Additional meaning nito guys, your life may be out of balance and this may be causing your issues. It may be time to hatch a whole new plan. So, baka nagkakaroon ng imbalance sa buhay mo. Usually, guys, pag nagkakaroon ng imbalance, ibig sabihin, mas lamang yung nega kaysa sa positive. Kasi, okay lang na lumamang, guys, yung positive, no? Kesa sa negative, pero wag lang lalamang yung negative sa positive. Kasi pag lamang yung negative nyo, ibig sabihin, mas nag-i-spiral kayo sa mga problema and sa mga challenges, sa mga pagsubok, mahihirapan kayong makasurvive, guys. Okay? So, yeah. I-check nyo, baka masyado na kayong nega, baka masyado kayong maraming worries na hindi naman dapat kinaka-worry, no? So, i-check nyo mga kapiksi.
Something new and exciting is around the corner. Wow! So, ibig sabihin nito, may mga magagandang pagbabago, no? Kaya nga, kailangan nyo ng adjustment kasi something new is around the corner. So, may mga bago na paparating. So, maging excited kayo dyan, mga kapiksi. And for some of you, trust may be required to move this situation forward. Baka meron kayong isang sitwasyon na kinakasangkutan right now. So, kailangan lang ng konting tiwala, guys, or konting pag-aaral, no? Dun sa bagay na kinakasangkutan nyo para hindi kayo tuluyan na mapahamak, mga kapigsi. Okay? So, very positive, guys. Sana naintindihan nyo yung full moon message for you. So, tingnan naman natin yung ganap sa buhay nyo ngayong full moon season, guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, hanapin ko yung energy ng moon at Aquarius. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo, guys, magpayaman. Aquarius ngayong May, no? Or ngayong 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan, mga kapiksi. And right now, meron tayong promo. Pwede kayo mamili, guys, actually, kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte subliminal, okay naman 200 pesos na discount. Until May 30 yan, guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Aquarius, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung full moon energy, guys. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaari may water element kayo sa inyong natal chart. For some of you, you may be dealing with a water sign. At saka, ayan, water sign. So, dito, guys, ito yung combination ng negative and positive. Unahin natin yung negative energies, mga kapiksi. Kasi for some of you, maaari kayo nagkakaroon ng trust issue sa isang person. Pwedeng sa love ito, sa relationship, mga kapiksi. Or, parang isang toxic na sitwasyon, guys. Kaya parang medyo lumalayo yung loob nyo dito sa person na to. Kasi parang feeling nyo ang toxic niya. Parang very controlling, manipulative type of person na parang gusto nitong person na to. Parang mahilig siya mang-gaslight, mga kapiksi. So, i-search nyo na lang kung ano ibig sabihin ng gaslight. Pero parang very controlling itong person na to, guys, na parang gusto nito kung ano sabihin mo sa kanya, yun yung gagawin niya. And kayo, parang syempre, sino ba naman yung may gusto na dinidiktahan ng gagawin, di ba? Lahat tayo gusto natin kung ano yung gusto natin, yun yung masusunod. And for some of you, ito medyo controlling ito. Again, sabi ko nga, pwedeng sa love life ito na baka masyado kang kinokontrol or sinasakal nitong person na to. Yung iba sa inyo, guys, pwedeng sa trabaho din, na parang yung boss mo ganyan masyadong stricto, masyadong micromanager. For some, na parang syempre pagka micromanager, lahat sinisita. Ako, guys, ako yung example ng ayoko ng micromanager. Kapag micromanager yung boss ko, like yung last na work ko, parang 2 days pa lang na-identify ko na micromanager siya. So, nag-resign ako automatic dun sa work kasi ayoko ng ganun. Parang nakakasakal na lahat na lang ng gagawin mo, sinasabi niya. So, ayoko ng ganun. Anyway, yung iba sa inyo ganun yung na-experience. So,
And then, for some of you naman guys, maraming opportunity sa pera na pwedeng dumating sa inyo, pero nagdadalawang isip kayo and very cautious kayo kung sasamantalahin nyo itong mga opportunity na to. Well, for one, okay lang na maging cautious mga kapiksino. Kumbaga parang maghinay-hinay kayo sa paglalabas ng pera kasi sa panahon ngayon, di ba, hindi natin alam, sometimes nai-scam na pala. Kaya okay lang yan na maghinay-hinay. And parang sinasabi din dito na mas okay pa rin na mag-invest dun sa mga slow moving na investment, pero parang low risk type na investment kasi dun sa mga high risk na investment na pwede ding high risk nga yung high rewards nga siya, pero malaki din yung risks ng mga losses. So depende kasi yan sa risk appetite nyo guys. Sa mga investors or sa mga nag-i-invest, alam nila yan. Pag low risk, low rewards, ibig sabihin konti lang yung rewards pero mababa lang din yung risk na malugi ka. Pero yung mga high risks like yung mga crypto, stock market, ganyan, trading, yung mga high rewards, ibig sabihin pwedeng malaki yung return pero malaki din yung chance na mawala yung capital mo. So yung iba sa inyo parang sinasabi dito na doon muna kayo sa low risk, especially pag hindi pa kayo sanay sa mga klase ng ganong klaseng investment mga kapiksi. Alright? And sa love naman guys, nakikita natin na maaari kayo mag-travel. Parang bibigyan kayo ng budget ng person nyo na mag-travel. O kaya naman, yayayain ka mismo ng person mo, parang gift sa'yo ng person mo. Aquarius, na para mag-travel kayo sa summer travel, although patapos na yung summer kasi papasok na yung rainy season, pero hindi pa late, no? Pwede pa kayo travel all you want lang mga kapiksi hanggang gusto nyo. Okay? Meron tayong presence dito ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you guys, parang gusto nyong lumabas ng inyong comfort zone and gusto nyo pang mag-explore, but at the same time nandun din yung takot sa inyo mga kapiksi, kasi parang yung iba nakaka-receive kayo ng some kind of invitation sa ibang tao na, uy, subukan mo kayo mag-apply dito kasi malaki yung sahod, ganyan. Pero parang yung iba, parang feeling nyo hindi pa kayo ready sa ganong klase ng job description, parang feeling nyo hindi pa kayo qualified, tapos parang nandun pa yung, kasi yung iba sa inyo parang comfort zone nyo na yung trabaho nyo guys. Kaya parang as much as you want, no, na mag-explore, parang hinahanap nyo rin kasi yung security and stability dun sa current na position or current na trabaho na meron kayo. Kasi nga yung iba, okay lang kahit hindi masyadong malaki yung kita, basta consistent and secure. So again guys, walang masama na mag-stick kayo sa inyong comfort zone, kaya nga siya tinawag na comfort zone kasi komportable kayo, basta masaya kayo mga kapiksi, okay lang yan. Alright? Okay, so yeah, merong makikipag-text sa'yo guys or mangungumusta ngayong season na to, earth sign energy, fire sign energy mga kapiksi. So pwedeng dati mong kakilala or dati mong kasamahan sa trabaho, whomever, pero merong magte-text sa'yo or magpaparamdam ngayong full moon season. Alright? So yung mga positive energies guys, i-mind nyo na yan sa comment section. Mind travel, mind text, mind communication, yan, mind harmonious relationship, kasi nakikita natin na harmonious yung relationship nyo sa ibang tao, at saka yung travel, yun yung pinaka the best part nitong reading nyo Aquarius. So i-mind nyo yan lahat guys sa comment section para ma-align kayo dun sa energy ng reading. Okay? Ito yung ating mga pampaswerte subliminal guys, pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye bye.